Dahil po hindi tamang hanggang dyan. At bilang isang pangulo ninyo. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at Yan yun. kung makikita ninyo doon, Si FL. sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose. Kinakailangan po ninyong tulungan ang Duterte. Yes. On May 12, please go out and vote straight. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat. Joe Malone TV po nagbabalik, ha? Para sa programa natin ay issue ng bayan, ating pag-usapan. Mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa inyong harapan. Siyempre si Ma'am Queen O, si Sir Larry Milagros, John Lorna Tubera, Florinda Dacumos, Rose Enriquez, Mary Jim Tabuada, Dina Mahos Bongo, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Manik Sangko, pati na rin si JU Production. Meron po tayong join membership dyan. Kung gusto nyo pumasok, magpa-member dito sa Joe Malone TV. Pakiclick na lang po yan. At syempre, pakidouble check na lang kung nakasubscribe na kayo. At kung hindi pa, pakisubscribe na lang at isang like and share naman dito sa video natin. Magandang umaga, hapon, ha? Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin, pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas. Umpisahan na natin ito. Grabe, ang tapang ni BP Inday Sara ngayon. Sabagay, dati pa naman. Pero mas lalo ngayon, parang 2.0 eh. Kasi siguro naramdaman, nakita niya na lamang na talaga ang Duterte. Dahil maraming mga nagko-comment sa atin, yung mga naunang na bumoto sa abroad, Duterte, solid ang binoto nila. Yari na kayo, tangina mo. Ha? Totoo yan. Kasi talagang makakatikim na kayo ng hagupit ni BP Inday Sara. Lalo na pag nalagpasan niya itong impeachment trial niya, patay, yari kayo. O, mahabilin ni Tatay Digong, ha? Kalimutan nyo na siya. Pagka kinalimutan nyo ang Duterte, magkalimutan na. Pero huwag kayong mag-alala, Tatay Digong. Duterte tayo at saka Yormes Choice ang iboboto natin ngayong May 12 next week. May 5 kasi ngayon, araw ng Lunes. So next Monday, botohan na. Magla-live tayo niyan. Sa Maynila ako nakarehistro, iboboto natin Yormes Choice. Siyempre, Duterte plus 2 ang iboboto natin. Magla-live tayo after niyan. Maaga akong luluwas. Anyway, pakinggan na natin at umpisahan na natin mabuisit dito sa speech ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, ayan po, kaya naman po. At patunay po sa magandang estado ng ekonomiya natin, dahil po siyempre inaalala natin lahat kung paano na ang lagay. Lahat naman tayo ay may pamilya, lahat naman tayo ay may anak, lahat naman tayo ay may mga mahal sa Panoorin niyo buhay yan, na umaasa sa atin. Kaya mahirap po, kailangan po, maganda po ang hanap buhay na kahit papano ay mabigyan natin sila ng ganawa. Kaya naman po ay kami
siguro, hingi na rin po ako ng pauman ninyo na medyo nagyayabang po tayo na ang Pilipinas ngayon ay kinukonsidera ng ating mga karatig bansa. The Philippines is one of the fastest growing economies in Asia. Talo po Lupit. natin yung mga malalaking bansa. Talo po natin yung mga mayayaman ng bansa. Ang paglalago po Parang ng you up lang, ekonomiya, sinisiguro po natin may epekto Putang ito lakas. sa pag-araw-araw ng buhay ng ating mga kababayan. Ang lakas, no? Pilipinas pala, ang fastest growing country in Asia. Grabe, tinalo natin yung mga malalaking bansa, karatig bansa natin. Grabe naman. Hindi po nangyari ito dahil sa akin po. Nangyari po ito dahil ang husay ng Pilipino, dahil ang galing ng Pilipino, dahil malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas ng ating mga mamamayan. Noong November po, Pambubudol na naman November to. po, noong nakaraang taon, sinayaan natin ang LRT1, Cavite Extension Project Phase 1. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan po ng 5 istasyon yung LRT1. Palabas na po ito ng Maynila. Bukod dito, tuloy-tuloy pa ang pagpapatayo, pagpapaayos at pagpapalawig ng samut-saring tulay, daan at pantalan sa buong bansa. Tignan niyo po sa YouTube, ay binabalita po namin sa inyo lahat na sa buong Pilipinas po ay napakarami natin mga malalaking proyekto na naglalagay hindi Dami lamang pala eh. ng mga Gusto kalsada. naman, kayo naman, masyado naman kayo. Marami naman palang ginagawa yung administrasyon natin. Hindi lang natin nalalaman. Kayo talaga, oh. Hindi, pati na yung mga flood control, pati na yung mga dam para sa irigasyon, ang ating mga magsasaka, lahat po ay ginagawa natin upang matapos na natin ang problema natin sa transportasyon, matapos na po natin ang problema natin sa agrikultura, matapos na po natin ang problema sa trabaho. Ano yung sinasabi doon sa mga usapan lasing? Sige, kwento mo yan eh, di ba? Ayan na, you up. You up. Dahil po hindi damang hanggang dyan. At bilang isang pangulo ninyo, ay ako, ay Ano yun? Ano nangyari? tinatanaw ko na isang katungkulan ko. Ay, nagre-react lang ako, ha? Tuloy na ipaparami at itong mga proyektong ganito na nagbibigay ng serbisyong tunay para sa ating mga kababayan. Hindi lang sa datos o numero nasusukat ang ating tagumpay. Nakikita at nararamdaman din natin yung ating mga malasakit sa ating mga mamayan. Malasakit na ipinapakita at pinaparamdam ng ating ng ating gobyerno para sa ating mga mamamayan. Huking ina, binabasa na lang, no? Binabasa na lang pero nagkakanta utal-utal pa rin. Diyos ko, santisima. Itong nakaraang taon ay nasaksihan po natin ang pag-uwi ng ating Mary Jane Veloso na matagal pong nakakulong na sa Indonesia. Paano po nangyari yun? Nabayawan ko. Ganun po. O paano? Kinaibigan po natin. Kinausap po natin. Atin maganda ropa. Ang ating Jojowain, totropain. mga ang karatig bansa na Indonesia. At sa ganung pagsasama, Pwede sa pala yun. ganung pagkakaunawa, Totropain. sa ganung klaseng pagkakaintindihan, nangyari po ito at pinagbigyan po tayo. Ngayon si Mary Jane po ay nandito na sa Pilipinas at Kung mapapansin nyo doon, wala na si Camille Villar doon sa mga estante. Kinat ko na kasi, wala na si Villar doon. Parang sasampu na lang yung nandiyan dyan. Taglima. napakabilis na, napakadali na lang ng mga Watak-watak na eh. Watak-watak na ang Team Alyansa eh. pamilya para makabisita sa kanya. Di ba? Ito, bago natin panoorin itong BP Inday Sara, yung matapang na statement. Kung mapapansin nyo doon, mahaba kasi yun yung speech ni Bongbong. Pinili na lang natin para medyo makapag-inject tayo ng iba. Wala na doon si Camille Villar, doon sa yung parang, diba tawag doon? Pilar, na tiglima na lang yun. 5 pula, 5 blue. Tiglima na lang, wala na si Camille Villar. Siyempre, nauna si Senator Amy, wala na. So, parang 10 na lang yung sa Team Alyansa. So, in short, habang papalapit ng papalapit, medyo nabawasan na sila.
O ilang araw na lang yan, 7 days a week, 7 days na lang yan. Election day na. Pero yung iba sa abroad, nakaboto na kasi sila yung nauna. Ito yung sinasabi natin, na panoorin natin yung parang ambush interview dito kay VP Inday Sara kung saan mas matapang, mas nakita ko na mas matapang yung kanyang sagot. Parang bumalik ulit sa dati. Di ba, noong mga nakaraan, parang naglaylo, medyo napinis. Pinili na yung mga words na gagamitin ngayon. Medyo mas matapang ngayon at siguro mas nakikita kasi nila yung nakikita nila yung numbers eh. Tayo hindi naman natin nakikita yung mga numbers. Sila mas nakikita nila yung numbers kasi syempre may mga data yan. Syempre, data is the new oil. May data yan, mas nakikita nila yung number at dun. Saka lumalakas talaga ang Duterte. Grabe, nagna-number 1 na yung mga iba, tumapasok na rin yung iba. Mind conditioning na lang siguro talaga yung yung mga pinapalabas sa kabila eh. Pero talagang ang Duterte nang lumalabas na talagang malalakas ngayon. Pero may mga pumapasok din sa kabila. Pero nagkadikit-tikita na lang yan. Panoorin natin yung VP Inday Sara 2.0. Kasama ba yung para natin and what's your comment on this? Oo. Sinabi ko na nga, wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila Diba? Sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget, na tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget. Ay lumabas yung impeachment ko. Yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at Yan. makikita ninyo doon Si FL. sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos, na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room. At ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang Panagutan. ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kanagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila Tinatapalan. ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Issue ng bayan. Does the President know about this already? I mean, si President Duterte, does he know about this new issue sa inyo about the Congressman Pulong, ma'am? Na pang-atake sa inyo kami? Hindi ko alam. Kasi hindi kami nagkausap pa ng Pangulong Duterte. At hindi din kami nagkausap ni Congressman Pulong. Pero nakita ko siya na nagpa-interview siya doon sa labas ng detention center. So baka noong nasa loob siya ay napag-usapan nila. So clearly, VP, you believe na this is part of political, attack sa inyong mga Duterte? Oh yes, ma'am. Sabi ko na nga, every time nagkakaroon sila ng issue, malaking issue na kabalbalan na ginagawa nila, ang kanilang pang cover sa mga issue na ito ay atakihin yung kalaban nila sa politika. Pwede. From national, or we're talking here about local politics, dyan lang po sa Davao? Hindi, national. Tulad nga ng sinabi ko, blanco yung budget, nag-file sila ng impeachment. Ang laking tanong nun kasi blank check yun Parang ikaw na ang magsasabi kung paano at saan mo gagamitin yung pera ng gobyerno. Nag-file sila ng impeachment. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine, Naku. yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, Nako. ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ngayon naman,
20 pesos ang Diversional. kilo ng bigas, isang araw lang, tapos na, wala na. Oo. Nalimutan na naman na pangako, ay bigla na lang merong nag-file ng complaints Kay Pulong. kay Congressman Tulong. Oo. Piti, anong masabi mo? Ma'am, Yung bigas po kasi sinasabi raw po ng Comelec daw is para nga po doon mag-give sa ban nga po doon sa pamilya ng ayuda and mag-resume sa after the election. Oo. Kasi kung ayuda ang pinag-uusapan natin, ibig sabihin, meron silang nakikitang pangangailangan sa tao, di ba? Kaya nga nila in-exempt ang AKAP at AIX, ayuda na kailangan ng taong bayan. So lalong-lalo na yung 20 pesos na kilo ng bigas, lalong kailangan ng mga gutom yun. Huwag nilang i-excuse. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. At nagsisinungaling lang sila kasi nagpapanik sila sa pagbagsak ng ratings ng kanilang mga kandidato. Last two question. Yung sa, anong reaction nyo sa case na nag-file against Tulong, Congressman Tulong, yung sa na-answer na po yun, sir. Masyado nang mahaba yung nasabi, Nasagot na, sir. sir. Nasagot na po. Nandiyan yan sa recording po. Narinig po. Yes, sir. Pipi, anong masabi mo sa problema ng droga? Lalo po lumilala. Yeah. Opo, ma'am. Yan ang sinabi ko, ma'am. Kapag ang ulo lulong sa droga, Oh. lahat ng kamay at Galamay. paa, Oo. lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Baka true namin, presidente natin nagdodroga po. Well, mag-assume na lang Ah, tayo ah. na totoo dahil Ayaw ayaw, mag- niya mag-drug Ah. test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Authenticated, Tapos, ha? hinanong siya ng isang senator candidate na magpa-drug test, ayaw niyang magpa-drug test. Last question, Alex. Final sa London. Can I ask, given how things have worked out, do you regret forming an Pumuray alliance na rin. with President Biden in 2022? No, because I am vice president right now, so I do not regret anything. I am able to help a lot of people. I'm able to help people nationwide because my office is a national office. On that note, I am thankful. I am thankful that the 2022 elections happened and that I became vice president. And I think this was really bound to happen. The 2022 elections was bound to happen so that everyone can see what a Marcos can do to a country, and that is just bring us to the road to perdition. Ma'am, gaano ka-importante ang result ng 2020 ng election ngayon sa Last susunod? question. Ano sa daw? How significant will be the result of the election now sa next election, ma'am? Well, depende. Kasi pag karamihan ay oposisyon ang nanalo, ay meron na talagang magtatanong at ahadlang sa mga maling ginagawa ng administrasyon. Kaya napakahalaga ng eleksyon na ito para sa bayan. Dahil kapag dumami ang oposisyon, ay ma-question na sila all the way at hindi na nila kayang takutin lang o bayaran Yes. lang yung mga tao sa loob Kaya ng humanda gobyerno. kayo. Ay, ilang days na lang before election, what do you intend to do, ma'am, para sabilin po ni Presidente yung kanyang Duterte? Araw na lang, ma'am. Opo. Tutuloy-tuloy pa rin yung kampanya namin. So, bukas meron kami sa Island Province, susunod sa Zamboanga, Sibugay, and then susunod sa North Cotabato. Tuloy-tuloy na. Pagkatapos ng North Cotabato, ginagawa pa yung schedule. Ang huling-huli ko, supposedly, is yung Holy Mass for peaceful elections sa Davao na yon. The day before, wala nang kampanya yon, the day before election day. Ma'am, naka-schedule with PDP candidates. Will you join the meeting, the advance? March 8 supposedly ang meeting de avance ng PDP, pero nahihirapan ako ayusin yung schedule ko sa dami ng mga candidates na nagre-request na mabisita yung kanilang
lugar at makakampanya para sa 10 senador. But with all of them, ma'am, with all the candidates. Ay, tapos na. Okay. Tignan nyo kung gano'n nakatapang ngayon si BP Inday Sara, no? Sa pagsagot-sagot. Siguro nakita na nila yung data eh. Nakita nila na talagang ang lakas ng Duterte. Dahil sa sinabi na rin ni Tatay Digong, yung habilin ni Tatay Digong na suportahan ang Duterte. At dahil kung hindi masusuportahan, eh magkalimutan na lang. Talagang kailangan na kailangan mga kayon pumasok ang Duterte. Pakinggan natin si Atty. Vic Rodriguez. Magandang gabi, Distrito 4. Magandang gabi, Lungsod Quezon. Magandang gabi, Pilipinas. Ito, malakas. Maraming Atty. salamat Vic. po sa napakainit ninyong pagsalubong sa Duterte dito sa Lungsod Quezon. At hindi po magaganap ang ating paghaharap ngayong gabi kung hindi po sa tulong at suporta at pagmamahal ng ating ibabalik sa Kongreso si Congressman, ang Superman pagdating sa serbisyo, Congressman Bong Suntay. At siyempre dito sa Distrito 4, hindi lamang dapat sa Kongreso may tamang representasyon. Kinakailangan sa Konseho dito sa Lungsod Quezon, dadalhin po ninyo, susuportahan si Konsehal Attorney Miggy Suntay. Dalawa lang naman po ito. 6 naman ang konsehal ninyo. Baka maaari, dalhin din natin sa Konseho, masipag, magaling, batang negosyante, magandang isip, at nasa tama ang puso pagdating sa paglilingkod sa bayan. Dalhin natin sa Quezon City Council si Konsehal Kiko Del Mundo. Muli ho, ako po ay si Atty. Vic Rodriguez, taga Quezon City, taga District 4, nagsimula dito. Ako Quezon ho, City pala. I think until now, I still hold that distinction na ako ho ang pinakabatang naging barangay captain dito sa Quezon City. At the age of 19, ako ho ay barangay captain na. Ay, Naglilingkod ang aking hong kasama, hindi naman ho ako ganun katanda, pero ang aking kasama, yung mga antigo dito sa Barangay Pinyahan, si Kapitan Tata Leo Cabato. Yan po yung aking kasama, contemporary sa public service, hindi sa edad, hindi sa edad. At matagal na ho tayo na naglingkod dito sa Lungsod Quezon. At ngayon, ako ho ay tumugon sa imbitasyon, tumugon sa panawagan at tumugon sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado upang labanan ang korupsyon. Okay. Yung mga kasama ko sa Duterte, diniskurso na nila ang napakaraming korupsyon na higit nagiging talamak sa kasalukuyang administrasyon. Nagpapasalamat din ako. We are very much and very well secured tonight. Palakpakan natin ang mga kasamahan natin mula sa Philippine National Police. QCPD yan. Kaya ho natin sila pinasalamatan sapagkat bahagi ng ating mensahe sa inyo, kailangan po ng tunay at maisog na oposisyon sa Senado upang bantayan ang ating taunang budget. Sapagkat this year, ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon, sino ho ba ang gumagamit o may natatabi o nakagamit na ng PhilHealth card? Yung PhilHealth card po, lahat po tayo, kinakailangan natin yan. Subalit ang kasalukuyang administrasyon, imbis na palawigin ang serbisyo at coverage ng PhilHealth, binigyan po ng zero funding ngayong 2025. Agoy, zero budget yan, PhilHealth. Ito ho yung mga usapin Grabe na yan. dapat ninyong gamiting batayan at sukatan sa pagpili ng inyong mga leader ngayong May 12, 2025. Kinakailangan din po namin ng tulong ninyo. Alam ko hong by now, hindi naman tayo pare-pareho magbibilad sa araw at magsasama sa ilalim ng ulan
kung hindi Duterte ang inyong sinusuportahan. Yes, Duterte, ha? Kanya Lagi po niyo ang tatandaan. akin ay paalala lamang. Habang papalapit ang May 12, sa May 11, Sunday. the day before the election, Yan na. May 11, magdadalawang buwan na ho si Tatay Digong diyan sa ICC. Nakita nating lahat, nasaksihan natin ang pagmamalupit ng kasalukuyang administrasyon. Yes. Nakita natin kung paano pinagkanulo, pinagtraiduran at ginawang handog ang kapwa natin Pilipino. Ginawang Ang alay. pangalan ay Rodrigo diyan sa ICC sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Yan po yung paalalahanin ninyo pagdating ng May 11. Nisenyasa na po ako, 5 minuto na lang daw ho. Tandaan din po ninyo, kinakailangan po ninyong tulungan ang Duterte. Yes. On May 12, please go out and vote straight Duterte. Kailangan po natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na dami sa Senado sapagkat nanganganib ang ating demokrasya. Ang ating mga tiwali at elitistang kongresista, hindi lamang pera ng mamamayang Pilipino pinaglalaruan. Nais din nilang nakawin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino. Nais nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ninyong payagan yan. Yes. Kinakailangan po tayo magkaisa sa May 12, bumoto po kayo. Nang tama. Vote straight Duterte. Duterte. Oh, mga kayan, ganito Ganito kasi. Noon kasi, actually, lately lang naman din ako naging pakailamero. I mean, lately lang ako bumoboses sa issue ng bayan, sa politika. Siguro mga 2019. Yan, 2016, gusto ko na si Tatay Digong. Tanda-tanda ko. Meron akong katulong Iglesia ni Cristo, 2016. Kasambahay, tinatanong ko siya kung sinong idadalin ng Iglesia ni Cristo. Sabi niya sa akin, hindi pa yan sasabihin, kuya. Sabi niya, pag malapit na yung election, saka pa lang sasabihin sa amin. Sabi ko, bakit? Para daw maiwasan yung issue, kumbaga, hindi mapag-usapan muna. So siguro yung huling pagsamba nila siguro saka sasabihin bago mag-election. So ganun. Then, nalaman ko, sinabi sa akin nung katulong ko, kasambahay ko, na Duterte nga daw yung dadalhin nila. So, tuwan-tuwa ako noon, 2016. 2016, natanda-tanda ko pa, pagkapanalo ni Tatay Digong, war on drugs ka agad eh. Talagang pak, listahan dito sa mga kapulisan, sa barangay, nasaksiyan ko pa nanonood pa ako noon. Tapos 2019, tumakbo si Isko Moreno, dyan na ako nag-start sa politika. So, yung 2019, start na ako dyan. Tapos bumalik ako kay Tatay Digong after, nung natalo si Isko Moreno sa pagka-presidente 2022. Yan, patapos na rin yung termino ni Tatay Digong. Napanood ko pa yan, pati yung farewell na video niya. Ayaw pa nga niya magpa-farewell nun, tanda-tanda ko. Pero parang sinetap din nila ng mga organizer, pati si Senator Bongo, yung farewell na party. Kasi kailangan, may farewell. Kasi gusto ni Tatay Digong, umuwi na lang sa makapagpahinga. Ganun eh. Nakahiligan ko na yan, politics na yan. Pero nung una-una, ayoko kasi ayokong bumoto. Kasi sabi ko, nakaka-stress lang itong mga politiko na to. Pare-parehas lang naman mga korap. Ganun pa yung dahilan ko eh. I'm sure, baka naging ganito rin minsan yung dahilan nyo. Then, sabi ko, kailangan bumoses, kailangan pakialaman, kasi parte tayo ng gobyerno na to eh. Whether we like it or not, parte na tayo kasi nasa Pilipinas yung mga nasa abroad nga na hindi naman direct na naapektuhan ng gobyerno ng Pilipinas pero somehow nahaapektuhan sila kasi boboto sila doon, di ba? Pag-uwi sila rito sa Pilipinas, galit na galit sila sa mga korap na opisyal. Hanggang sa natutunan ko na na kailangan bosesan, kailangan na pakialaman. Nasa sa atin na lang kung paano tayo hindi ma-stress eh. Kasi talaga nakaka-stress naman talaga eh. Di ba? Nakaka-stress, nakakawalang gana, nakakawalang respeto yung mga korap na opisyal na binoto natin, na nabudol tayo. Alam mo yun, nadala tayo sa pangako nila. Simula nung kay Tatay Digong lang naman, doon lang naman nag-iba talaga eh. Talagang
Hindi man natupad ni Tatay Digong yung sinasabi niya na 6 na buwan, makaya niyang burahin yung war on drugs. Kasi nga, nung nakita niya yung listahan, putya, ang mga kalaban niya, Bureau of Custom, mga general na mga kapulisan. So, kasabi pa nga niya, ang kalaban niya, bayan ko. 'Di ba? Mas mahirap. Pero kahit papaano, tinuloy niya. 'Di ba? Tinuloy niya, naging maganda yung resulta, naging safe tayo pag lumalabas tayo sa kalsada. In-apply din yan ni Isko Moreno noong 2019, nung nanalo siya. Nag-abot pa sila ni Tatay Digong, yung kalahating taon ni Tatay Digong, nag-abot pa sila. O, in-apply, nasaksiyan ko yan, luminis din ng Maynila, naging safe din ng Maynila kasi dati kaliwat ka na ng mga snatcher dyan. Tanda ko kasi lumaki ako sa Maynila. Ganon. So lately, na-realize ko na, kailangan natin kailangan natin alamin. Responsibilidad natin, mga kayon, bago sumapit ang May 12. Responsibilidad natin na alamin natin kung sino yung mga iboboto nating senador, presidente man, vice-presidente, congressman, mayor, konsehal, etc., etc. Responsibilidad natin yun alamin. Huwag kayong magbase dahil gwapo, mukha namang hindi gagawa ng masama, mukha namang hindi kurap. Yung mga tipong puro pamimigay ng ayuda lang ang alam, walang plataforma. It's up to us na alamin. 'Di ba? Alamin kung sino talaga yung mga politiko na ang uunahin taong bayan. Tingnan mo si BP Inday Sara. 'Di ba ang tapang ngayon? Ang lakas ng loob ngayon. Siguro nakikita niya na talagang ang lakas ng Duterte. Talagang, syempre, nakikita niya sa ikot. Nakikita nila, nasa battlefield sila eh. Di ba? Nasa battlefield sila. Mas nakikita nila yung numero. Mas nakikita nila yung data. Kasi sa atin, node-node na naman tayo eh. Nakikita natin na marami, pero hindi mo ramdam, hindi mo feel. Iba yung pakiramdam pag nandoon ka sa battlefield eh. Di ba? Kung naranasan yung pumunta na Menjola during campaign rally, mas mararamdaman mo iba yung experience sa screen versus dun sa experience sa reality. Kasi talaga makikita mo kung gaano ka lamang kikilabutan ka pa nga sa sobrang dami ng umatin. Di ba? Ganon yung pakiramdam siguro. Kaya talaga nakita natin kung gaano ka straightforward. At sabagay, ever since naman, straightforward na rin si BP Inday Sara. Pero lately, naglaylo yan eh. Di ba? Naramdaman natin, naglaylo. Pero ngayon, di ba? Yung tungkol kay First Lady, yung kay Bongbong Marcos, talagang binanatan niya na ng binanatan. Kasi wala na eh. May 12, malapit na eh. Kailangan na natin makisama, kailangan na natin bumoto, lumabas tayo, bumoto tayo, alamin natin. Kailangan na natin baguhin yung takbo ng Pilipinas kasi mangyayari yan, yung kapangyarihan ay nasa atin tuwing sasapit ang eleksyon. Dahil tayo lang makakapagpahinto doon sa mga kapangyarihan ng mga korap. Ialisin na natin sa pupuan nila. Ipasok natin yung mga talagang namumuno na may liderato na talagang ang uunahin taong bayan. Ang taong bayan o yung nasasakupan niya, kung lokal man, kung Manila, Manileño, di ba? Unahin natin yun. Yun dapat, hindi yung partido nila. Ang priority nila dapat taong bayan. Priority nila Manileño. Hindi dapat yung posisyon nila, hindi dapat yung kaalyado nila, hindi dapat yung power nila. Dapat taong bayan. Sila dapat ang magsilbi sa atin. Di ba? Grabe, no? Yung 20 pesos, ngayon biglang hininto. Grabe rin yung pambubudol na yun, eh, no? Baka nga, sabi nga ni Spoke Harry, baka nga pwede pa makonsider na vote buying kasi biliin mo isang araw lang, tapos itutuloy daw after ng eleksyon. Ano yun? Di ba, mga kayon? Alright, maraming salamat. Bumoto ng tama. Malapit na, konting kembot na lang at mababago na rin. Duterte sa national election, kung taga Maynila ka, please, your Miss Choice ang botohin natin. Maraming salamat. Issue ng bayan ating pag-usapan.